Magandang araw po sa atin lahat mga kaguro. So, dito po tayo ngayon. Mayroon tayong pag-aaral. So, ang pag-aaralan natin ngayon kaguro sa ating Araling Panlipunan 9 ay ang sektor ng paglilingkod. So, ang sektor ng paglilingkod ay isang pangunahing bahagi ng ekonomiya. Ang Pilipinas na nakatuon sa pagbibigay ng mga serbisyo sa halip ng mga produkto. So, tayo pala mga kaguro, tayong mga Pilipino, tayo pala yung nakatuon tayo sa pagbibigay ng mga serbisyo. Kaya paglilingkod sa halip na magbigay tayo ng mga produkto. Kaya pala wala akong nakikita ng mga Pilipino na may-ari ng mga pabrika talaga, no? Mga sikat na mga ano. So nakatuon lang tayo sa paglilingkod. So sa serbisyo tayo, kaya maraming mga Pilipino na naging OFW. No, marami ding mga factory worker dito sa ating bansa. Isa na nga ako diyan nung hindi pa ako naging guro ay talagang nagtatrabaho ako bilang isang factory worker sa Universal Robina Corporation sa Cebu, Seed Forming Corporation sa Cebu din, sa Liloan. So, iyan, nakatuon pala tayo sa paglilingkod. Ngayon ko lang nalaman to mga kaguro. So, ngayon isang guro, nasa serbisyo pa rin ang paglilingkod. No? So, kung magkaroon man tayo ng mga negosyo, yan ay mga maliitan lang ng mga negosyo, kagaya ng sari-sari store, no? Titinda ng mga isda o kung ano-ano pang mga klaseng kalakal. So, ilan lamang sa mga halimbawa ng serbisyo mga kaguro. So, yan ay ating pag-aaralan at babanggitin sa aralin na ito o kaya sa topic na ito mga kaguro. So, ang mga halimbawa ng serbisyo. Narito ang ilang halimbawa ng mga serbisyo na binibigay ng sektor ng paglilingkod. Isa na dyan yung transportasyon, no? Yung transportation natin. So, pagbibigay ng pampublikong sasakyan tulad ng mga bus, train at taxi. So, yan yung mga transportasyon natin. Yung transportation, yung pag pumunta tayo sa trabaho natin. So, sumasakay tayo ng train, taxi, habal-habal. Marami pang iba na ano natin dyan. Makapunta lamang tayo sa ating trabaho. So, pwedeng kumuha tayo ng motor na hulugan o kaya bumili tayo ng sariling motorsiklo. Next is komunikasyon, no? So sa communication naman mga kaguro, so mayroon tayong mga serbisyo tulad ng telepono, internet at television. So diyan sa communication, so isa diyan yung ABS-CBN, yung mga nagbabalita, news anchor, mga ganyan. So that is sa television. Din sa internet, nakakuha din tayo ng mga information. No, that's part din of communication. Sa telepono, ayan, halos lahat na yata may mga telepono ngayon. May mga cellphone na tayo lahat, no? So, yan, ang isa sa paraan ng ating communication dahil kailangan yan sa ating pang-araw-araw na mga pangangailangan o kasama na talaga sa buhay yan. Next is kalakalan. So, pagpapalitan ng iba't ibang produkto at serbisyo tulad ng tindahan, palengke at online shopping yan. So, nagkakalakal tayo, no? Nakikipagkalakalan tayo sa ating mga kapwa, no? Part din yan sa business, no? Na halimbawa, bumibili tayo ng isang produkto dahil wala sa atin o kaya nagustuhan natin yung isang produkto na yan, tapos magko-comment tayo doon, tatawagan natin, yan ay part ng kalakalan yan. Kontak na tayo para bibilhin yung produkto, kagaya ng online shopping na yan. So diyan bumibili tayo sa Lazada, no, sa Temu, sa ano pa yan, yung mga online shopping na ginagawa natin, no. So mayroon din tayong ano, yung sa pananalapi. So mga kaguro, ang pinag-usapan dito ay serbisyo, ha. So ibig sabihin tayo ay nagsiservisyo, tayo yung sa transportasyon, nakikipag-communicate sa kalakalan. Tayong mga Pilipino talaga ay nagsiservisyo tayo, no? So isa na rin dito yung pananalapi, mga serbisyo ng mga bangko, bahay sanglaan, remittance agency, yan. So
mga serbisyo ng bangko katulad ng nagpapautang sila, no, nagbibigay ng mga insurance, tas kung wala tayong pera pupunta tayo sa mga sanlaan, nagsasanla tayo ng ating mga gold o kaya mga alahas para magamit natin sa ating pangangailangan kagaya ng negosyo o kaya mga personal na mga pangangailangan. Remittance agencies, yun man yung mga nung nagbabayad tayo sa ating mga remittances, mga bills, mga educational plan o kung ano pa yung mga binabayaran natin ng mga plan dyan at saka sa pag-aaral ng mga bata. So mayroon tayong yan yung sila sa mga sektor ng pananalapi, no? So yan yung pananalapi. Next is pampamahayan. So pagbibigay ng mga apartment, condominium at iba pang tirahan. So yung iba, ito yung ginagawa nilang negosyo na nagkakaroon sila ng apartment, condominium pag marami kang pera, mayaman ka. Iba pang mga tirahan, mga real estates, no? Kagaya ni na mga manibilyar, no? So yan yung mga benepisyo nila. So nagbibigay sila serbisyo sa pamamagitan ng pabahay o kaya real estates, no? So next naman dito yung pampublikong serbisyo, mga serbisyo ng pamahalaan tulad ng edukasyon, kalusugan at seguridad. So yan yung yan yung ginagawa din natin bilang mga guro. So nagsiservisyo tayo sa pamahalaan bilang mga educators, no? Dahil tayo ay mga nagtuturo. So nagtuturo tayo sa mga asignatura sa school para sa mga bata. Ang pangkalusugan naman ang nagbibigay ng serbisyo niyan yung mga doktor, no? Nurses o kung sinong mga may kaalaman about sa first aid o kahit tayo naman kapag may kaalaman tayo sa first aid ay nakakatulong tayo sa ating kapwa. So seguridad, yan yung kagaya ng ginawa ko dati, yung trabaho ko dati bilang isang security guard. So nagbibigay tayo ng security mostly talaga sa mga VIPs natin, no? Yung very important person daw yan, yung mga may mga katungkulan at saka mga bossing natin, yung mga amo natin na pinagsiservisyohan o kaya pinaglilingkuran. Pampribadong serbisyo. So mga serbisyo na ibinibigay ng mga pribadong kumpanya tulad ng restaurant, hotel at entertainment. So mga pribadong serbisyo pala yan. So maraming mga nagtatrabaho dyan sa mga restaurant, sa hotel at saka sa mga entertainment, no? Mga artista, Tanggol siguro kasama dyan, no? At saka mga singer, mga Bini Bears, mga dyan. So mga hotel ganyan, nagbibigay din sila ng serbisyo sa yung mga manlalakbay. Din restaurant, yung mga taong naglalakad sa mga trabaho nila o kaya nag-a-apply ng trabaho. So may mga restaurant dyan, kapag gugutom ka ay kumakain ka na lang doon. So yan yung mga ginagawa natin mostly sa mga syudad or cities, no? Kahalagahan ng sektor ng paglilingkod. So mahalaga din ang sektor ng paglilingkod. Siyempre naman, hindi naman lahat ng trabaho ay kaya nating gampanan. So ang sektor ng paglilingkod ay mahalaga sa ekonomiya ng Pilipinas. Okay, talagang napakahalaga ang sektor ng paglilingkod para sa ating ekonomiya, no? Dahil isa yan sa sukatan na maraming trabaho. So ibig sabihin mataas yung gross domestic product natin o kaya yung GDP natin o kaya yung mga serbisyo na ibinibigay natin sa ating gobyerno o sa ating kapwa-tao. So nagbibigay ng trabaho. Ito ang pinakamalaking sektor ng trabaho sa bansa na nagbibigay ng trabaho sa milyon-milyong Pilipino. So milyon-milyon na tayo, class, no? Mga kaguro, napakadami na natin. Ilang milyon na kaya tayo, hindi na ako updated. Siguro nasa 150 million na tayong Pilipino dito lang sa Pilipinas. Iwan ko pa sa ibang bansa. So nagbibigay ng trabaho. Ito daw ang pinakamalaking sektor ng trabaho sa bansa, no? Yung pagbibigay ng trabaho. Nakakatulong sa paglago ng ekonomiya. My God, talaga naman, no? So yung class o mga kaguro, ang serbisyo ng paglilingkod ay isa sa mga nakatulong talaga sa paglago ng ekonomiya. Ang pagtaas ng demand para sa mga serbisyo ay nagtutulak sa paglago ng ekonomiya. So yan. So yung economic performance ng ating bansa o kaya tayo, siyempre once na may trabaho tayo, mayroon tayong
suporta na ibigay para sa ating pamilya, sa ating mga anak o sa ating kapwa tao o kapwa Pilipino na nangangailangan din ng trabaho at saka para kumita. Nagpapabuti sa kalidad ng buhay. Ang mga serbisyo ay nagbibigay ng kaginhawaan, kaligtasan at edukasyon sa mga tao. Nagpapabuti ito sa quality ng ating buhay, sa ating lifestyle. Kapag may trabaho ka, mabibili mo yung mga gusto mo. Tsaka matutupad din kung ano yung mga pangarap at saka mga pangailangan mo sa pang-araw-araw na pamumuhay. So sa madaling salita, ang sektor ng paglilingkod ay isang mahalagang bahagi ng ekonomiya ng Pilipinas na nagbibigay ng trabaho, nagpapabuti sa kalidad ng buhay at nagtutulak sa paglago ng ekonomiya. So ayan, naintindihan na natin na talagang napakahalaga ang sektor ng paglilingkod, no? Sino ba namang magtatrabaho para sa atin, no? Hindi lahat na senyorito. Kailangan tayo ay magtatrabaho para tayo ay kumita at magkapagbigay ng suporta sa ating pamilya. So that is sektor ng paglilingkod. So maraming salamat po. God bless po. Subaybayan po natin ang mga topic natin mga kaguro sa Araling Panlipunan Economics 9.